Asan ang tako? Pati yung pantalon, pati yung pantalon. Pati yung pantalon. Meron wala? Nasa point na ito. Tingnan mo. Senador, mamakina, tingnan mo. Ano ba mo? Kinilig ka dyan. Ayaw mo kawakan, kinikilig ka, walang yaka. Ibang klase ho talaga tong si Larry Gadon. Parang kailan lang ho, walang humpay ang pagbira niya dito kay Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ngayon ho, kinakampanya na niya. Palakpakan ho natin ang mga walang prinsipyo at paninindigan na mga opisyal ng pamahalaan ngayong mga panahon na to. Yan ho ang kalibre ng mga nakapaligid dito kay Marcos Jr. Yung mga tauhan nitong si Marcos Jr. talagang magtutulong-tulong ho itong mga walang yang to para ma-eliminate ho nila ang mga Duterte, para mawala na sa national scene itong mga Duterte na to. Ang endgame ho talaga dito, ma-impeach itong si VP Sara. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan na mapabuti ng mga bagong halal na senador ang ating bansa. Naku, napakalaking kalokohan. Ang gusto lang ho ng mga yan, ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sa ating community, alam nyo na kung gagawin dyan. Ayun na nga mga kababayan. Ano ang sabi nitong si... Dapat talaga magsama-sama itong mga piklawan at mga dilawan ito. Bilang fiscalizers, iboboto ko rin si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Palakpakan ho natin itong si di ba? Ganyan ho sila, Yan ho si Larry Gadon. Kaya di kataka-taka kung bakit na-dispar ka, Brad. Kasi napaka-walang hiya mo. Pagkatapos mong tawagin ng kung ano-ano yung mga dilawan na yan, kaya tinawag na Kiko Machin, Boy Pagpag, kung ano-ano pa, tinawag din sa mga kesyo fiscalizer daw. Kung gusto mo ng tunay na fiscalizer, iboto mo yung si Congressman Rodante Marcoleta, huwag kang tatanga-tanga. Fiscalizer baka mo. Nandiyan si Atty. Vic Rodriguez. Mga kababayan, pagdating sa sa ika nga pag-scrutinize o pagiging kontrabida, o hindi naman kontrabida, pagiging mausisa, o hindi pinapalagpas yung mga kabalbalan. Yung mga yung kontrabida yan, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, mga kontrabida yan. Ang plano ko kasi nila, siguro pag-uusap nila, sige, joint force tayo, labanan natin mga Duterte. Pero after nito, itong strategic alliance na ginagawa natin, tactical alliance between loyalista nga at itong mga dilawan, after ng mga Duterte, tayo ang magpupukan. Sinong kawawa dyan? Sambayan ng Pilipino. Pero itong 10 na to, ang iniisip lang ho ng mga yan kung paano maibabalik sa tamang landas ang ating bayan. Kaya ho, wag na ho tayo mag-atubili, magtulong-tulong ho tayo, ilang araw na lang, no? Suportahan ho natin ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung nag-aanap po kayo ng mapagkakatiwalaang party list na hindi basta-basta mabibili netong si Tambaluslos dyan sa House of Representatives, Sagip Party List. Ito ho ang party list na iiwan netong si Congressman Rodante Marcoleta dito kay Paulo Marcoleta, ang kanyang anak. At itong United Frontliner Party List. Naku, matindi ho itong United Frontliner Party List na to, no? Kung wala pa ho kayong napipili, i-considera nyo ho yung mga party list na yan. At huwag nyo hong kalimutan, Duterte Youth, IPANAW at PPP. Sila ho ang party list na tatayo para sa sambay ng Pilipino at hindi magpapadikta sa mga gustong mangyari ni Tambaluslos dyan. Eto na ho mga kababayan, punta na ho tayo dito sa tagpo na kung saan sinoplak ho netong si Senator Christopher Bongo, itong si Boy Pagpag. Panoorin ho natin itong mga kababayan. Naman totoo na yung grupo ninyo walang black propaganda, Bong. 2-3 taon nyo na kami pina-black propaganda. Ako po, I agree. Ako magiging honest po ako sa inyo. Hindi po kami gumagawa ng black propaganda. Harapan lang po. Ito talagang si Boy Pagpag, ibang klase ho, no? Black propaganda daw. Tapos na nga administrasyon ni Tatay Digong, walang humpay pa rin ang black propaganda ng mga galamay nitong mga dilawan na to, di ba? Ano black propaganda pinagsasabi nyo? Ano sinabi nitong si Trililing? Merong trial, yang si Senator Senator Bongo at yang si Congressman Pulong Duterte. Dito, papatunayan ni Senator
Bongo na puro black propaganda yan. Ito. Okay. Hindi namin Ito po. not our style po, Okay. Senator. Ato aaminin ko po, hindi ko rin po style yan. Sinungoli. Boy, pagpag talaga, oo. Kasi wala ako kaming pinalaman dyan. Gusto ko lang po magkomento na hindi naman totoo na yung grupo ninyo walang black propaganda, Bong. Asan na yung black propaganda? Sinong nagpakalat na kesyo kasama sa triad yang si Senator Christopher Bongo at yang si Senator Congressman Paulo Duterte? Sino? Si Trililing. Ngayon, nung linatagan na ho siya ng ebidensya, bigla ho siyang nanahimik. Kaya lahat ng aligasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC, alam nyo na rin ho ibig sabihin yan. Black propaganda. Pati yung pantalon, pati yung pantalon. Pati yung pantalon. Nasa point ng ito. Asa ba? Ano ba mo? Kinilig ka dyan. Ayaw mong hawakan, kinikilig ka, walang yaka. Yan ang sinasabi natin, black propaganda. Ano? Yan ang problema sa inyo. Pagka pinatulang kayo, nagbo-blast kayo. Wala, Linapitan kasi tama nga rin naman yon yung sinabi ni Soto. Minsan kasi yung tato, pwedeng patungan yan ng makeup. Kaso doon pa lang sa damit, sasama na yung makeup. Ikaw naman talaga, naman talaga si Soto. Oo. Yan ang napalaho nitong si Bam Aquino. Yung wala na mga propaganda nilalabang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayon, nung mga nakalipas na panahon, pinakalat lahat yan ng mga ng aso nilang si Trillanes. At sinakyan ho yung mga dilawan pinklawan na yan. At ngayon, wala na ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbira dito sa mga Duterte na to. Ano ho bang ibig sabihin yan? Pabagsak ang ating ekonomiya, pahirap ang sitwasyon ng sambayan ng Pilipino. Tapos nagtulong-tulong itong mga individual na pinalitan ng sambayan ng Pilipino. Inupo si Tatay Digong para matapos ang mga kalokohan ng mga dilawan. Ngayon, nakipagsanib pwersa itong mga loyalistangan na to sa mga dilawan. Alam nyo na ho ibig sabihin yan, mga kababayan. Ha? Kung sakaling matalo itong 10 na to at matanggal sa pwesto si BP Sara, matagal-tagal na pagdudusa ang sasapitin ng sambayan ng Pilipino sa kamay nitong mga walang yanto. Kasi wala akong tatayo. Wala akong tayong nakikita dyan sa mga nasa dilawan, nasa mga loyalista, mga nasa partido ni Marcos. Wala akong tatayo dyan sa mga yan para sa sambayan ng Pilipino. Ang focus lang ho nila, ng mga yan, kung paano makapagnakaw, kung paano maibulsa ang kaban na sambayan ng Pilipino, kung paano mapatagal sa kapangyarihan yung kanilang mga amo. Yun lang ho ang kanilang endgame dyan, ika nga. Eto, pakinggan nun natin ang mga banat nitong si Atty. Salvador Panelo. Matagal-tagal na natin di nagagawa na reaction Number video. one yan si Bongo. In fact, I was even surprised na hindi siya nag-number one nung unang siya tumakbo 6 years ago. Yes. Talaga namang yung taong yan, maaasahan ba yan? Hindi siya magaling magsalita ng mga orador, pero ang kakulangan niya sa pagiging orador, pinupuno niya sa trabaho. Yes. Walang ingay. Kaya mahal yan ng mga gobernador, mga mayor, mga kongresista, senador. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang naging bridge. Siya ang naging tulay upang makarating lahat ng mga kailangan nila. O kaya hindi nila nakakalimutan niya si Bongo. Tahimik, Yan. humble pa. Correct. Si Mr. Malasaki. Sagot sa telepono. Pag tinext mo, sumasagot. Pag hindi ka agad nakasagot, sigurado may stop, tatawagan ka, tapos tatawag din siya. Ganun siya kabilis. Yes. Kaya talagang maaasahan mo, hindi ako nagtataka na nagna-number 1 yan. Ngayon, yung kanyang panawagan na vote straight, natural lang yan. Ba't mga katim niya yun? Pero tayo, gaya na sinabi ko na sa inyo, walang galang nga, ako po ay Duterte 5 lamang. -5 plus 2. At yung aking iboboto dahil sila ay nakapasa doon sa aking sariling panukatan, number kung ilalagay
hindi ko na ina-number 1 si Bongo kasi number 1 na yan. Pero inalagay ko number 1 si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang itong taong ito, nakita natin kanyang record. Hindi po totoo yung mga akusasyon sa kanya, yun nakaka-apekto sa kanya. Kaya hindi siya lumabas sa mga survey na mataas eh. Kaya ulitin natin, hindi po totoo mga akusasyon sa kanya na siya ay sex offender o marami siyang ginawang kalokohan. Teka lang ho mga kababayan, announcement ho muna tayo. No? Tayo ho hindi makakadating dyan sa gaganaping meeting di Avance. Dyan sa Liwasang Bonifacio ngayong araw na to dahil kailangan ho nating mag-double time sa kaka-upload. Kailangan ho nating kampanya yung mga kandidato natin. Liwasang Bonifacio, Manila, May 8, 2025, Thursday. 5 p.m. Magtungo ho kayo dyan kung wala ho kayong gagawing mamayang hapon, alas 5 ng hapon. Dyan sa Liwasang Bonifacio. Meeting di Avance ng Duterte. Okay? Punta ho kayo dyan. Tuloy ho tayo dito kay Attorney Panelo. Hindi yung magkakaroon ng milyon-milyong tagasunod dyan, maging membro ng KOJC kung hindi matino yan. Correct. Kaya tulungan mo natin. Ako na ang personal na kiusap sa inyo. Tulungan mo natin. Nako, talaga sang-ayon ho tayo ng 100% dyan sa mga sinabi na yun nitong si Attorney Salvador Panelo. Nayang si Pastor Apollo Sigibuloy, hindi naman ho lalaki ng ganyang kalaki ang kanyang kongregasyon kung masalbahi ho siya. Ang sigurado ho natin dito, napalaki niya ang kanyang kongregasyon, meron ho siyang nga yung mga kinakailangang karakter ng isang leader para makapag-deliver ng resulta. Hindi puro pangako, puro dakdak ang sinasabi, pero merong output nga. Tingnan nyo na lang ho yung KOJC. Diba? Tingnan nyo ho yung kanyang kongregasyon kung gaano kadisiplinado, kung gaano kalawak, worldwide ho mga kababayan. Ang ano lang ho talaga niya, ang isa sa mga hindi nagustuhan ng administrasyon, kaibigan siya ni Tatay Digong. At talagang tumutulong ho siya sa nation building at hindi ho niya basta-basta sinasang-ayunan ng mga kalokohan na nangyayari sa ating pamahalaan. Yun ho ang karakter na kailangan natin sa Senado. Kaya naman, Pastor Apollo Sigibuloy, number 53 sa balota, gawin ho natin siyang number 1 o number 2 dito kay Senator Christopher Bongo. Dagdagan pa natin. May apat na araw pa naman tayo eh. Yan ang number 1 ko. Number 2 ko syempre si Bongo. Tapos number 3 natin si Bato de la Rosa. Ayan, maaasahan nyo rin yan. Matapang. Saka talagang makanduterte yan. Walang ano yan. Walang ang tawag doon. Walang pagbabalat kayo yan. Sino bang number 4 ko? Ito si Jimmy Bundok. Nilimenos din nila yan. Kasi mga awit lang. Pero sa totoo lang, bagong abogado yan. Sa pagitan ng isang bagong abogado, bagong muka, at dun sa mga malalaking pangalan na naupo ng senador, o kaya mga senador, gusto na re-electionista, na ang kanila namang record ay may katiwalian, o kaya walang mga paninindigan, dito na ako sa bata, ibundok, dyan ako. Sino nang sinusunod ko pang 5? Di sinusunod ko na si Philip, aking kapangalan, Salvador. Ito kasi si Philip, habang minimenos din sila, na daw alam, and so forth and so on. Pero itong taong ito, at least ito, between Philip Salvador and those who have served office using their office to enrich themselves. Ito wala akong nakita nung siya artista pa, nung kasikatan niya, na siya ng abuso bilang isang artista. Ito ho, tawid ho tayo sa mga kabangagan nitong si Marcos Jr. Diyan sa naging talumpati niya kahapon diyan sa alyansa ng mga mambubudol. Wala na ho siya ngayon, natanggal ho yabang niya sa mga kandidato niya kasi nag-alisan Ito, pakinggan ho natin to. Maraming salamat po sa napakainit na nasalubong na ibigay ninyo sa amin, sa akin, at ang ating mga magiging kandidato para sa senador.
para sa darating na halalan sa Lunes. Kaya po, napaka-inspiring po, nakaka-inspira po na makapunta rito muli sa Malolos. Magsiupo po tayo. Lagi hindi po natin makakalimutan na dito po Duterte, naririnig ko. Maraming salamat po. Kita naman talaga natin, mga taga Malolos. Kaya hindi, siguro po, ito dahil Malolos ay napakalaking bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman, kami lahat, pagka kami nakakarating dito, ay inaalala po natin na dito po tinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa pangunguna ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Sinasalamin po nito ang ating pakikipaglaban sa mga dayuhan upang makamit ang isang malayang Pilipinas. Sa harap Akala ko sinasalamin ang pagpapakaaso sa mga Amerikano. Kasi alam ko unang presidente ko, si Andres Bonifacio eh. Akala ko yung kay Emilio Aguinaldo, sinasalamin ng pagpapakaaso sa mga Amerikano. At ang pagpapakaaso naman ngayon sa mga Amerikano, netong si Marcos Jr., masalimuto ang kasaysayan ng Pilipinas, sabihin ko sa inyo. Pagka nakialam na ang mga Amerikano, naku, naghahalong balat sa tinalupan. taon na ito, nagtitipon-tipon po tayo upang isabuhay ang mga aral ng nakaraan sa pagtatatag ng mas progresibong Binabasa mo na lang, nauutal-utal ka pa. Nanto ko, yan na nga ba sinasabi natin? Yan o ang presidente na meron ho tayo ngayon. Hindi makapagsalita ng diretsyo kasi yung bibig niya ay pulburonik. at mas mapayapa na bagong Pilipinas. Kaya naman, ginagawa po natin ng ating administrasyon ang lahat na kaya po nating magawa upang masuklian ang inyong pagsisikap at ang inyong suporta. Nag-organisa po tayo ng tinatawag na job fair. Job fair para sa trabaho sa bagong Pilipinas upang makapagbigay ng mga pagkakataon sa ating mga kababayan. Unti-unti po nagbubunga ang ating pagsisikap. Sa buong taon ng 2024, bumaba po ang tinatawag na unemployment rate. Ibig sabihin, yung pong mga manggagawa na hindi makahanap ng trabaho. Ngayon po, yan ang pinakamababa na unemployment rate dito sa Pilipinas sa nakaraang 20 taon po. Oo, ano naging resulta? Bakit ang baba ng approval at trust rating mo? Bakit yung porsyento ng mga Pilipino na sinasabi nagkakaroon sila ng gutom sa pang-araw-araw lang pumumuhay, tumataas. Kung bumaba pala yung unemployment rating natin ngayon sa ating bansa, ito talaga puro kabudulan na para 20 pesos na bigas ng huyan. Nanto ko yung mga class na ito sa mga gawin. Paglago po naman ng ekonomiya ay ikatlo naman ang Central Luzon. Ang Central Luzon po sa pagbulusok po ng ating ekonomiya, pangatlo po. At tuloy-tuloy dito sa Bulacan. Ano yan? Ano yan? Brad, ano yan? Sona ba yan? Kampanya ba yan? Ba't nagpapapogi ka, Brad? Papogiin mo yung mga kandidato mo. Nandito ko. Siya ho, nagbida-bida. Ang kailangan mong ibida yung mga kandidato mo. Ngayon, yung administrasyon mo, basura na yan. Kitang-kita naman sa approval at trust rating mo. Ngayon, ang atupagin mo, Marcos Jr., kung alam, paano mo pababanguhin ang iyong ang tag dito, yung mga kandidato mo. Ikaw wala na, basura ka na. Wala nang naniniwala sa iyo, Brad. 5.6% ng ekonomiya ang lumaki. 5.6% lumaki ang ekonomiya
talagang nangunguna ang Bulacan. Pagka talagang pag tinitignan po natin kung ano ang mga probinsya, kung ano ang mga rehiyon na nagiging Kakaya. Laki ho talaga. Isa ho ito sa pinakamalaking pagkakamali ng sambayan ng Pilipino. Ito. Yang maluklok, yang ano na yan, yang may ano na yan, pulburo, addictus benedictus na yan. Di ba? Pulburo ni Kusya di ba? Babagay. Pagsasalita na lang, Brad, hirap na hirap ka pa. makina po ng mga ekonomiya, hindi lamang sa probinsya ng Bulacan, hindi lamang sa rehiyon, ngunit sa buong Pilipinas. Nagpapagawa rin po tayo ng tinatawag na Farm to Market Road, mga post-harvest facility, mga makinarya po para sa ating mga magsasaka, mga traktor po, mga dryer, mga milling machine. Lahat po yan ay ginagawa po natin para ay matiyak natin ng ating magsasaka ay maganda ang kanilang hanap buhay. At bukod pa ron, ay tinitiyak po natin na lahat po ng Pilipino ay merong kakainin. Walang nag-BBM walang nag-BBM Kaya kailangan yung patambul-tambul na lang. Simula noong 2023 hanggat sa nakaraang taon, naglaan ang pamahalaan ng 55 milyong piso para sa 4 na farm-to-market road dito sa Malolos. Pinatupad din po natin ang ating proyekto sa high-value crop upang maging mas masagana ang ani ng high-value crop mula 2022 po hanggang 2024. Nakapaglunsad na po tayo ng 37 gulayan sa paaralan dito po sa lungsod ng Malolos. Bakit ang dami pa rin gutom? Diba? Ganyan o, kasi nungaling ang mama na yan. Anong tumaas yung ani ng mga high value crop? Ang pinaka high value crop ngayong mga panahon na to, Brad, bigas. Yun ang ibida mo sa amin. Bakit napakatindi ang ginagawa nating importation ngayong mga panahon na to? Kung, di ba? Bakit napakamahal ng presyo ng bigas? Hindi mo kami madadala dyan sa mga datos na yan. Baka isampal pa sa iyo ng mga nakikinig sa dyan sa ano mo na yan, speech mo na yan eh. Yung mga nakikinig sa iyo, patapusin niya para makuha natin ayuda. Nga ka. Di ka pa... Sinisikap po natin na maabot ang 20 piso kada kilo para sa bigas. Hindi mo magagawa yun, Brad. Kasi yung first step ko, hindi mo pa na ika nga yung condition, hindi mo pa na isa sa katuparan. Magpapulburon test ka. Hindi may sasagawa yung 20 pesos na bigas na yan kung mapanggang sa ngayon, hindi namin malaman kung bangag ka o ewan, di ba? Murang bigas ay mabibiling ngayon sa kadiwa, para sa ating mga 4P, para sa ating mga senior citizen, para po sa mga PWD at yung mga single parents. Sa tulong ng mga LGU po, ibubuo po natin ang programang ito at ang ating hangarin na ang pababain ang presyo ng bigas ng 20 piso kada kilo ay maaabot na rin natin. Nitong Marso, tinatayag na nasa 51 bagong urgent care and ambulatory service o BUCAS centers na naitayo sa buong bansa. Ito pong BUCAS center ay dinagdag po natin sa mga ospital para po yung mga maliliit lang na karamdaman ay maaaring magpatingin kaagad kung sino man ang may problema. At ito ay dinagdag po natin dahil po karamihan naman, ang karamihan naman po ay hindi kailangan mag-confine sa ospital. Kaya naman, nasa clinic lang, magtatahi lang ng sugat, o yung bali ng paa, o manganganak, lahat po yan ay kaya naman itong ating mga BUCAS center. Kaya pararamihin po natin ang pararamihin. Dito po sa inyo, nakapagbukas na tayo ng 3 nung BUCAS center na yan. Sa usapang infrastruktura naman,
Itinatatag natin ang Brad, walang pumapalakpak dyan sa mga dinadaldal mo na yan. Alam kasi ng mga kababayan natin na sigurado, pagka ito nagsalita, itong mama na to, sigurado budol na naman to. Sigurado puro kalokohan na naman lalabas sa bunganga nitong mama na to. Kumbaga, hubad ka na, Brad. Alam na ng mga kababayan natin kung gaano ka kasinungaling. Ha? Lahat ng lumalabas sa bibig mo, lalo na pagkapanahon ng kampanya, ako hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mama na to. Ito ang sinasabi ko siya. Kaya yung si Jaime Marcos, kailanman hindi na ho natin iboboto yan. Kailanman hindi na ho makakaisa yan. Dapat sa sambayan ng Pilipino. Kasi ika nga nitong si Atty. Salvador Panelo, mapagbalat kayo ho yung mga Marcos na yan. Tingnan nyo, meron mo siyang trip ho niya yan. Pagka ganyan, kumbaga, yung trip niya dito sa dito sa video na to, magyabang. Di ba? Pagka yan, mga bangag na ganyan, meron kanya-kanyang trip yan. O ngayon, ang trip niya, magbasa ng kanyang speech, wala nang teleprompter lalo siyang nalilito Kailangan niya ng salamin kasi malakas ang tama ng pulburon niya O kailangan basahin niya. Yung font niya, ganito kalalaki. Kada isa letra para makita ng walang yang. North-South Commuter Railway North 1. Isa itong 38 kilometro na railway line. Kokonekta sa lungsod ng Malolos patungong Tutuban sa Maynila. Sa kasalukuyan, mahigit 72% na ang nagagawa. Sinungaling 72%. Pero ba kayo nakikitang 70? Ang gusto nga gawin ni Vince Dizon, yung partial opening Yung kahit hindi pa tapos, kahit pa paano, padaanin na yung mga tren Talagang minamadali nila sa loob ng 3 taon na maibida nila yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa paano may matapos. Kahit anong gawin mo, Brad, kahit buksan mo pa yan, hindi pa rin mababago ang katotohanan, nabangag ka. At asahan po ninyo, matatapos ito siguro mga 4 na taon pa. Pero matatapos po ito para maging mas maginhawa ang pagbiyahe. 4 na taon pa. Tanggap na niya sa sarili niya na napaka-inutil ng administrasyon niya no? Yung tipong di ko kaya tapusin to pero dapat tapos na sa administrasyon niya Kasi yung kung di tayo nagkakamali by 2028 dapat tapos na ho yung proyekto na yan. Kung di tayo nagkakamali kung ginawa lang ni Marcos Jr. yung tinuloy-tuloy lang yung mga naumpisahan ni Tatay Digong, yung nagbida-bida, pinagtatanggal yung mga yung mga tauhan ni Tatay Digong, yung dapat makapasok na kontraktor yung mga nasa circle nila, di ba? Ginawa nila ng easy yan, mga kesyo Chinese contractor. Anak ng toka, kahit saan ka pumunta ngayon sa buong mundo, meron Chinese. Kaya nung sila katindi, hindi yung natin sila ibinibida dito. Kung yun pala ang dahilan natin, dapat wala na, pati yung suot mo ng damit na yan, Brad. Sabihin ko sa'yo, Marcos Jr., huwag mong gagamitin yung mic na yan. Yung salamin mo na yan, yung damit mo na yan, lahat yan, made in China yan. Langya ka, galit na galit kayo sa China, lahat ng ginagamit nyo sa bahay nyo, puro gawin China. Kung talagang galit kayo, maghubad kayo. Ninyo sa inyong mga trabaho at pagsayo pagpupunta ng Maynila. Nakatutok din po tayo sa pagsasagawa ng San Ildefonso, San Miguel Bypass. Ako, kawawa yung nagso na tong si Bangag. Pre-show na niya yan pre-show na. Kawawa sambay ng Pilipino, kumakita nyo lang ho yung venue. Saan nila kinukuha yung dyan, yung panggasta dyan, di ba? Alam nga naman kay Soto, alam nga naman kay Lacson. Yung ginagamit ho nila dyan, malamang sa malamang, galing ho yan sa kaban na sambayanan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.